mga babaeng sobrang naging masculine na, sobrang assertive na, huwag kayong makikinig dun. Kasi backed up by facts na dyan sa Western, dyan marami yung mga babae na namamatay ng mag-isa. Sa West, galing yung propaganda na strong, assertive woman, yung babaeng mas hinihigitan pa yung kayang gawin ng lalaki. Sa kanila galing yung propaganda na yon, at ang resulta sa kanila din yung maraming matandang dalaga na namamatay ng mag-isa. Sa US, halimbawa, 27% ng adults 60 plus ang nakatira mag-isa. Mas mataas kaysa global average. Maraming elderly women and widowed o long-term single dahil mas mahaba ang buhay ng babae, at mas karaniwan ang die alone sa statistics dahil sa nuclear family setup. Sa Pilipinas naman, extended family culture ang malakas. Kahit single mom ka, karaniwang nakatira kasama ang mga anak, apo o kamag-anak. Ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa older Filipinos, 60 plus, ay co-residing with children, mga 60 to 70%. Ang living alone ay mababa, around 30% lang para sa elderly, at karamihan ay may anak na malapit lang. Maraming single moms ang 3 to 5, 3 hanggang 5 ang anak. Kahit walang romantic partner, bihira silang mag-isa sa literal na kahulugan dahil sa family support. Nursing homes ay rare at mahal. Ang kultura ay anak ang mag-aalaga sa magulang. May stigma at diskriminasyon sa dating, pero ang family network ang nagko-compensate. Hindi tulad sa West, kung saan mas independent ang buhay at mas madalas ang social isolation kahit may pera. Para makahanap ng partner, dating bilang single mom. Hindi imposible makahanap, pero kailangan ng tamang approach dahil may stigma pa rin sa lokal na scene. Mag-heal muna at maging emotionally steady. Huwag mag-date dahil lang sa loneliness o pressure. Siguraduhin healed ka na sa past relationship. Kapag handa na ang puso mo at mga anak mo, mas magiging successful ang dating. Maraming single moms ang nagsasabi na ito ang unang hakbang. So, gaano katagal ba yun? Gaano katagal yun? Tsaka yung siguraduhin healed ka na sa past relationship. Siguro sa tagal, tingin ko 1 taon yan. 1 taon or more. Minimum 1 year. Tapos signs, kapag hindi mo na pinapasa yung hate na nararamdaman mo sa past mo, kapag hindi mo na yan ibinubuhos ng paulit-ulit sa bago mong partner or ginagawa mo pang status sa social media, kumbaga pinapamalita o pinaparamdam mo sa mga tao yung hate na nararamdaman mo galing dun sa past na relationship yun. Yun, malinaw na sa inyo. Hindi ka pa healed, hindi ka pa dapat pumasok sa bagong relasyon para mamuhay ng masaya kahit walang partner. Maraming single moms sa Pilipinas ang masaya at fulfilled kahit solo dahil sa strong family ties at personal growth. Palakasin ang sarili at mga anak. Maghanap ng stable income, side hustle, skills training sa TESDA, online work. Gamitin ang solo parent benefits sa RA 11861, 7 days paid parental leave, discount sa baby essentials, livelihood programs, at posibleng cash aid. Wow! Makakakuha ka ng suporta sa gobyerno. RA 11861. Bumuo ng strong support network, pamilya at kamag-anak, extended family culture natin ang malaking tulong. Yun yung number 1. Single mom groups, online o sa barangay or church. Mga kaibigan na supportive. Focus sa personal growth at self-care. Mag-exercise, mag-aral ulit, mag-hobby,
Mag-build ng savings at emergency fund. Ito ang nagbibigay ng peace of mind. O, di ba? Mag-build ng savings at emergency fund. Para magawa mo to, realistically, isasakripisyo mo muna yung pagkain palagi sa mga resto, mga pa-travel. Isakripisyo mo muna yon hanggang makabuo ka ng savings at emergency fund. Magdasal o mag-join sa faith community kung spiritual ka. Pero dapat maging spiritual ka talaga. Bakit nagiging malaking issue ang bossy single mom? Karamihan sa single moms ay naging independent at strong dahil matagal na silang nag-iisa. Nagdedesisyon, nagdidisiplina ng bata, nagbabayad ng bills, at nag-aayos ng lahat. Ito ay positive trait sa solo parenting. Pero kapag pumasok na ang bagong partner, kapag nanatili ang bossy, controlling style, madalas itong nagiging source ng resentment at away. Karaniwang nangyayari, parang nanay na rin ang turing sa bagong partner. Tinuturuan, inuutusan, kinikritiko kung paano magluto, maglinis, at makipag-usap sa bata. Diba? Common sense yun. Partner mo yun. Hindi ka nanay ng bago mong partner. Sobrang protective sa anak. Kaya parang second-class citizen ang lalaki sa sariling bahay. Aruy! Second-class citizen ang lalaki sa sariling bahay. Ang halimbawa nun, huwag mo siyang disiplinahin. Ako lang ang may karapatan. Boom! Mali. Sablay. Constant reminders na ang anak ko muna bago ka. Paulit-ulit, paulit-ulit na reminder na anak ko muna bago ikaw. Hanggang sa point na parang walang space para sa kanya bilang partner. Hanggang sa point na parang walang space para sa kanya bilang partner. Sheesh! Micromanaging, paano siya kumilos, magastos, o magdesisyon sa bahay. Ito ay isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit nabibiter o umalis ang bagong partner. Maraming lalaki ang nararamdaman na ginagamit lang o walang respeto sa kanya bilang lalaki. Sa Pilipinas, kung saan malakas pa rin ang machismo at family pride, mas mabilis na turn off ang maraming Pinoy guys kapag feeling nila ay inaasahan lang silang magbigay pero walang boses sa desisyon. Inaasahan lang sila magbigay pero walang boses sa desisyon. Ow! Kailan naging bossy versus may strong boundaries? Healthy, may standards ka. Halimbawa, hindi mo hahayaan saktan ng anak, kailangan responsable siya financially, ipinapaliwanag mo ng mahinahon. Problematic or bossy and controlling. Lagi ka nagsasabi ng gawin mo to, huwag kang ganito. Kinikritiko mo siya sa harap ng bata o parang ikaw lang ang boss sa lahat ng bagay sa relasyon at bahay. Ano ang maaaring gawin ng single mom para hindi maging problema? Mag-self-reflect muna. Tanungin ang sarili, bossy ba talaga ako? Dahil sanay akong mag-isa o kaya takot lang akong mawalan ng kontrol sa buhay at sa anak ko. Bigyan ng space ang bagong partner. Huwag agad siyang tratuhin na anak o helper lang. Bigyan ng space ang bagong partner. Huwag agad siyang tratuhin na anak o helper lang. Bigyan siya ng boses sa desisyon, lalo na sa household rules. Kung ayaw mong siya magdisiplina sa bata sa simula, sabihin ng maayos, huwag utusan. Komunikasyon ng malinaw at mahinahon. Sa halip na gawin mo to, sabihin, pwede ba nating pag-usapan kung paano natin hahawakan ng ganitong sitwasyon sa bata? Real talk. Hindi lahat ng bossy ay masama. Maraming single moms ang kailangang maging matatag para mabuhay. Pero sa bagong relasyon, kailangan mag-adjust dahil ang healthy relationship ay team, hindi
Ikaw ang boss, siya ang sumusunod. Kung masyadong bossy ka at hindi ka handang magbago, mas malamang na magiging temporary lang ang bagong partner o magkakaroon ng paulit-ulit na away. Kapag ang single mom ay nakahanap ng lalaki na handang maging provider sa lahat ng kailangan ng pamilya, dapat bang mas maging importante ang karir ng babae? Hindi dapat mas maging importante ang karir ng single mom kapag nakahanap siya ng lalaking handang maging full provider sa lahat ng pangangailangan ng pamilya. Ang tamang sagot ay balanse, teamwork, hindi pagiging secondary ang career o pagiging fully dependent. O, teamwork, balanse at teamwork daw. Bakit hindi dapat i-prioritize ng sobra ang career? Kapag ang lalaki ang sole o main provider, karaniwang inaasahan siya na ang focus mo ay sa pamilya, tahanan at mga anak, kasama na ang kanyang papel bilang stepfather. Sa kultura ng Pilipinas, maraming lalaki, lalo na yung traditional, ang nahihirapan kapag feeling nila ay pangalawa lang sila sa karir mo. Kung masyadong aggressive ang karir mo, madalas overtime, travel, late nights o sobrang ambisyoso, maaari maging problema ito. Parang ginagamit lang siya bilang ATM o provider. Mawawalan siya ng respeto o magiging bitter dahil siya ang nagtatrabaho ng gusto pero parang wala siyang boses sa bahay o sa desisyon tungkol sa mga bata. Mas lalo magiging bossy ang dating mo kung sanay kang magdesisyon mag-isa dahil sa career. Boo! Maraming kwento sa Pilipinas at sa mga Pinoy men dating single moms na umalis ang lalaki dahil feeling nila ay provider lang sila, walang tunay na partnership at ang career ng babae ang mas importante pa rin. At talaga naman, common sense kasi yun eh. Pero hindi pa rin dapat i-drop ng buo ang karir. Financial independence pa rin ang pinakamagandang proteksyon kahit gaano kabait ang provider ngayon, walang guarantee na mananatili ito. Sakit, aksidente, hiwalayan o pagbabago ng isip. Maraming single moms ang nasa hirap ulit kapag nawala ang provider dahil wala silang sariling income o skills. Ang perpektong setup, may konting career o income ka pa rin, pero flexible ito, part-time, work from home, small business o sideline para makapag-focus ka sa pamilya at sa bagong partner. Iwasan ang dalawang extreme. Huwag maging fully dependent at walang ambisyon at huwag din maging career focus na parang single pa rin ang buhay mo. Real talk sa Pilipinas context. Kapag ang lalaki ay handang mag-provide sa lahat, ito ay malaking biyaya. Lalo na para sa single mom na matagal nang nahihirapan, maraming lalaki ang nagre-resent kapag parang walang pagbabago sa buhay ng babae. Ang focus pa rin ay karir at sarili. Pero kung ikaw naman ay sobrang independent at ayaw magbago, bakit pa siya magiging provider? Ang pinakamaganda, team mindset. Siya ang provider, ikaw ang main nurturer at supporter. Pero pareho kayong may papel. Ang relasyon ay hindi ako ang boss o siya ang sugar daddy, kundi magkakapartner na nag-aalagaan ng isa't isa at sa mga anak. Kung ikaw ang single mom na nasa sitwasyon na ito ngayon, tanungin mo ang sarili. Ano ba talaga mas mahalaga sa iyo sa susunod na 5 hanggang 10 taon? Ang career advancement o ang stable at masayang pamilya? Pero meron sumagot sa akin. Yan, ang pinaka-importante sa kanya ay ang kanyang career. Sa huli, ang pinakamahalaga ay mutual respect at realistic expectations sa isa't isa.
Sino ang mas may kakayanan pagdating sa pagkita ng pera para sa pamilya? Ang lalaki o babae? Sa pagkikita ng pera para sa pamilya, sa average, mas malaki ang kakayanan ng lalaki kaysa sa babae, lalo na sa konteksto ng Pilipinas at karamihan sa mundo. Bakit mas malakas ang lalaki sa pag-provide financially? Mas mataas ang average earnings ng lalaki sa karamihan ng data sa Pilipinas. May gender pay gap pa rin. Women earn around 78% lang ng kinikita ng men para sa katulad ng trabaho. Labor force participation. Mas maraming lalaki ang nagtatrabaho ng full-time at mas mataas ang participation rate. Maraming babae ang nasa part-time, informal sector o nagtitake ng career break dahil sa pag-aalaga ng bata. So yun, di ba? Yun yung napaka-simpleng rason eh. Alam na talaga natin yan na pagdating sa pagkita ng pera, lalaki ang designed para dyan. So kaya nga sinasabi ko, wag nating ipagpilitan na gusto nang kunin ng mga babae yung role ng yung role ng pag-provide. Pag pinag-usapan yung pamilya, bakit nating pahihirapan yung sarili natin na alam natin for a fact na mas capable yung lalaki na kumita ng pera. 'Di ba? So common sense lang, wag na nating iasa sa babae 'yun, 'di ba? Dahil merong data, merong outcome, lalaki ang mas may kakayanan sa pag-provide ng pera, di sa kanila na i-assign 'yun. Kasi ang hirap alam na natin yung fact na yung lalaki nga ang may kakayanan pagdating sa pera. Pero ang gusto mangyari nito mga babae na to, kukunin nila yung role na yun. Ano ba naman yun? Occupational choices. Mas maraming lalaki ang nasa high-paying physical o technical jobs. Construction, engineering, tracking, security, sales na may commission. Babae naman ay madalas sa education, healthcare, admin at service jobs na mababa ang sweldo kahit na mataas ang edukasyon. Single parents reality. Sa Pilipinas at ibang bansa, single fathers ay may mas mataas na average income kaysa single mothers. Maraming single moms ang nahihirapan financially dahil sa lower earnings plus responsibilidad sa bata. Yun. Kaya, single moms, wag nyo nang ipagpilitan yun na gusto nyo kayo ang maging boss, gusto nyo kayo ang maging leader ng tahanan. Hindi. Given na yung mga na-adapt mong ugali, yung na-adapt mong pagkatao sa pagiging single mom mo. O given na yun, nangyari na yun, tanggapin na natin yun. I-adapt natin yung mga nakatulong sa'yo. Pero pag nakahanap ka ng bagong partner, wag mo tanggalin yung fact na sa kanya mo ibigay yung role. Sa lalaki mo ibigay yung role kasi siya ang dinisenyo ng Diyos para gumawa nun. Diba? Mas malakas yung katawan niya, wala siyang hormones, hindi siya nabubuntis. So magagawa niya ng dire-diretso, consistently, yung pagpo-provide ng pera. Ikaw, single mom ka, alam mo na nga sa sarili mo na nahihirapan ka na for the longest time, nahihirapan ka. Diba? Wag mo i-deny na kaya ka nahihirapan kasi hindi nga para sa babae yun. Yung yung todo sakripisyo ka sa paghanap ng pera para meron ka mapakain sa mga anak mo. Hindi nga. Nurture, dun ka sa side ng pag-nurture. Sa side ng pag-hustlin ng pera, sa lalaki yun. Ngayon, kung kinakatwiran nyo yung mga tamad na lalaki, yung mga supot na lalaki, huwag kasi kayong pumili, huwag kayong pumatol sa mga tamad, sa mga supot. 'Di ba? Sabi nga ni Sandy, broke boys don't deserve kifi. O yun. Huwag sa broke boys.